Dahil kung hindi at hindi ka nagbayad ng tax, so for example, this year, ang buong alam mo is refund ka. Yun pala, malaki pala yung income mo, hindi mo alam. So, and then, hindi ka nakapag-file. So, kapag nakita yun ng CRA, so magbibigay na sila doon ng penalty or interest, which is lumalaki ng lumalaki yung utang mo. Kasi hindi mo alam eh. So, ang advice ko po, mas maganda po kung mag-file na po kayo ng inyong tax return. Hello po mga katoto! Magandang umaga, magandang tanghali, or magandang gabi po sa ating lahat kung nasan man po kayong bansa ngayon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at nananatiling subscriber po ng RPTV. Thank you so much po. At nawa po ay wag po kayong magsawang suportahan ang ating munting channel. And thank you so much. For today's video po is pag-usapan po natin yung about po sa tax dito sa Canada. So mga katoto na mga nandito sa Canada, ready na po ba kayo sa ating nalalapit na tax season? So, ready na ba kayo para makareceive ng refund? At handa na din ba kayo para magbayad ng tax? Yes, mga katoto. Pwede po kayong magbayad ng tax dito sa Canada. Sabi nga po nila, the more na marami yung kita mo or yung income mo, trabaho ka ng trabaho, mga nagdo-double job, 3 job, so mas malaki yung chance po na magbayad po ng tax. At para po sa mga hindi po nakakaalam na ang pagbabayad po ng tax dito po sa Canada, lalo na po yung mga nagpaplano pong pumunta dito sa Canada. So, ang tax po ay napakahigpit po na binabantayan ng Canada or yung CRA, yung government po ng Canada. Dahil po sa tax, minsan nagkakaroon po ng problema ang mga nagpa-process ng permanent residence or yung citizenship po na tinatawag nila. So, aware po tayo doon. Yun po mga katoto, konting tips lang po na hanggat kaya natin. Much better po na bayaran na po natin kung meron po tayong utang sa tax or meron pa po tayong mga tax na hindi pa na ipa-file. Kasi po, karamihan po dito, kapag yung alam nila na hindi naman ganun kalaki yung income nila, minsan hindi muna nila pina-file yung tax nila. Which is okay lang naman po yun. As long as po na alam mo na mababa po yung income mo at hindi ka magbabayad ng tax. Dahil kung hindi at hindi ka nagbayad ng tax, so na for example, this year, ang buong alam mo is refund ka. Yun pala, malaki pala yung income mo, hindi mo alam. So, and then, hindi ka nakapag-file. So, kapag nakita yun ng CRA, so magbibigay na sila doon ng penalty or interest, which is lumalaki ng lumalaki yung utang mo. Kasi hindi mo alam eh. So, ang advice ko po, mas maganda po kung mag-file na po kayo ng inyong tax return. Kahit po mababa man yung income nyo or mataas yung income nyo, mas maganda po na mag-file po tayo ng tax yearly para po iwas po sa anumang aberya. Dito po sa Canada ay may mga individual po or may mga nagpa-file po ng sarili nilang tax return. Yung iba naman po is meron silang kakilala na marunong mag-file ng tax return, minsan doon sila lumalapit. Bakit? Kasi nga po mas mababa yung bayad sa mga kakilala nila, hindi katulad po ng accountant. Pag lumalapit sila sa mga accountant, mas malaki po yung payment. Pero,
kahit po mataas po yung payment sa accountant, nakakasigurado ka naman na tutulungan ka nila in case na magkaroon po ng aberya. Or for example, na-audit ka, so pwede kang lumapit sa kanila, tutulungan ka po nila. Basta po doon ka nag-file ng tax, so malaki yung chance na susuportahan ka nila para madepensahan mo yung sarili mo. Kasi meron po mga senaryo na ino-audit ng CRA yung mga individual, lalo na po yung mga may business. So, minsan, binabalikan sila ng CRA, tapos, yung paano mo siya na-file, paano mo siya na-calculate, saan mo nilagay yung mga amount, tama ba, nasa tamang schedule ba sila, nasa tamang account ba sila, ganun. Ganun mga senaryo na kailangan mo depensahan yung sarili mo. At ang masakit pa po doon, kapag binalikan ka ng CRA, is bibigyan ka ng 30 days lang na palugit para ma-send mo sa kanila yung mga supporting documents mo kung bakit mo i-claim to, etc. So, yun po yung disadvantage lang ng pagpa-file ng tax na sarili mo na wala kang accountant. Pero kung ako po, suggest ko po, mas maganda po kung lumapit po tayo sa accountant, lalo na po kung ating papel ay komplikado. So, lalo na po yung mga first timer dito sa Canada or yung mga hindi pa po nakakapag-file ng tax. So, mas maganda po kung lumapit po tayo sa mga accountant. Kasi tayo po o yung kayo po na mga first timer na hindi pa po kayo nakakapag-file ng tax is paper-based po kayo. So, ibig po sabihin, yung tax return po ninyo is ipapadala ninyo sa CRA. Pero kung may accountant po kayo, is sila po yung bahala sa inyo. Pumunta kayo doon, kukunin lang yung mga info ninyo, SIN number, yung mga yon, mga T4 ninyo, kung kayo po ay kung kayo po ay employee, kung ano po yung mga info na itatanong po sa inyo. So, yun po yung kagandahan lang po ng merong accountant. So, syempre po, bago tayo magpapatuloy, ipapakilala ko po sa inyo ang aking mga katrabaho sa accounting firm. Sila po ay napakababait at syempre, friendly. Napaka-professional po nila. So, napakaganda po sa pakiramdam na nagtatrabaho ka is kasundo mo yung mga katrabaho mo. So, walang mas matagal sa kanila or wala yung mas mataas yung posisyon nila or wala yung inggitan, gano'n. Yung parang, yung sa team nyo is nagtutulungan kayo. Ang sarap po sa pakiramdam na nakaka-receive ka ng tulong from your colleague, from your co-workers. So, they are so sweet talaga. So, tinutulungan ka po nila at higit po sa lahat ay napaka-friendly po nila. So, ito po ang aking mga katrabaho. Sila po ay napakagaganda at syempre, pogi. At sila po, meron po kasing branch yung aming company. So, meron po sa Brandon at meron din po sa Shoal Lake. At meron din po dito sa Dauphin, Manitoba. So, kahit saan po kayo dito sa Canada, kahit saang province po kayo dito sa Canada, at gusto nyo po na magpa-compute ng tax sa amin, comment down below lang po, or mag-send po kayo ng message sa aming Facebook page, RPTV, at pag-usapan po natin kung ano po yung mga dapat ninyong i-provide para nang sa ganon is tulungan namin kayo at na-compute namin ng inyong tax. Siyempre, bago ang lahat, tignan muna natin yung ating hotel na tutuluyan na kinuha po ng aming boss. Sinira daw yung pool.
May isa namin kasama nag-take out ng tinapay. Sinulit, binuksan yung ano, yung... Uy, may tinapay yun. Meron ako isa. Tapos, meron doon dito CR. Yan. CR sila dito. Anong free nila? Anak, Shota, wala palang ano dito? Shampoo. Kaliit ng shampoo nila. Ano? Maliit yung shampoo. Malito naman, paparitin mo lang. Mahingi ka ulit. Pwede ba yun? Oo. Ah, Hingi ka ulit. hindi ko alam. Hindi ako nagpaparefill kasi. Hindi ka nagpaparitin. Nagpaparitin ako lagi. Ah, pwede pa. Paritin ka. Kami din hindi. Kakain yung dalawa, sosyala. Nung take out ng tinapay. Yes. Diba? Ito po ang aking boss. Siya po ay napaka matulungin at talagang full support siya sa mga employee niya na he can do everything para lang i-share yung knowledge na meron siya. He is willing to help and hindi niya minamind kung hihingi ka ng tulong sa kanya. Talagang napakabait po talaga niya. At napaka-generous. Sa totoo nga lang po ngayon po at nag-seminar kami, nagbigay po siya ng $200 each para po iti-treat lang namin yung self namin. So, ibibili namin ng kung ano yung pwede naming mabili para sa sarili namin. Worth of $200 Canadian dollar po. So, 'di ba, bibihira po yung ganon na mga pribilehiyo na binibigay po ng boss sa atin. We are so grateful po na meron kaming boss na ganito. So, okay po, balik po tayo sa ating topic. Ikaw ba ay employee, self-employed, or may business ka that you need someone to look after your account payable, account receivable, at wala ka na bang time para sa payroll at sa bookkeeping para na sa ganon ma-monitor mo yung iyong business. So, kung need mo ba ng tulong, narito po ang aking team para tulungan ka. So, gaya ng sabi ko kanina, shout out lang at pag-usapan po natin kung ano yung pwede naming maitulong at kung ano yung kailangan mong tulong ay pwede naming mai-provide. So, yun po. Kung ikaw ay isang employee at self-employed, ano nga ba ang pinagkaiba ng self-employed at employee? So, dito po sa Canada, ang self-employed po ay parang merong ka ring business. Means, wala kang amo. Ang self-employed po ay kapag na-receive mo yung salary mo, wala ka pong tax na babayaran. Yes po, wala pong babayarang tax. Sa ngayon lang. Pero pagdating po ng tax season, yun po yung kagandahan ng merong accountant. Dahil pagdating po ng tax season, lalo na yung mga self-employed, yung mga business, yung self-employed po kasi is hindi sila nagbabayad ng tax o hindi tinatanggalan doon sa sweldo nila. Unlike po ng employee, yung mismong employer na ang nagtatanggal. Sila na ang nagbabayad doon sa remittances na government remittance. Employer na po ang nagbabayad noon. Tinatanggal na kung ano yung portion na para sa employee. Sa self-employed po kasi wala. Ikaw mismo na self-employed ang bahalang magbayad. So yun po yung kagandahan ng my accountant kasi siya na ang bahala para mag-calculate kung magkano yung babayaran mong tax. So wala ka nang ibang gagawin kundi ibigay lang kung ano yung mga info, kung ano yung hahanapin sa'yo ng accountant mo, provide mo lang yon, siya nang bahala. So, kung makaka-refund ka, so, direct na sa account mo kung ikaw ay dati nang nagpo-file. So,
napakagaan na ng buhay mo, bakit mo papahihirapan, di ba? So, sa bagay po, marami naman din po sa atin talaga na gusto rin pong makatipid kahit papaano. Dahil, syempre po, gaya po nga ng sabi ko, is kailangan mong magbayad sa accountant mo. So, medyo pricey nga lang, pero nakakasigurado ka naman, lalo na pagdating sa audit na nangyayari. Hindi siya lagi, pero may mga case po talaga na binabalikan ka ng CRA. At ito pa po ang tips ko at advice ko po sa inyo kung kayo po ay nagsasarili na nagpa-file ng inyong tax. Make sure lang po na i-keep nyo po ang inyong mga documents, lalo na yung mga receipt ninyo, para sa mga pang-supporting documents na pwede nyong gamitin in case na merong audit na magaganap sa inyong tax return. So, i-keep nyo po ang inyong lahat ng inyong documents ng 5 to 7 years. Kasi pwede po kayong balikan yan ng CRA sa year na yon. So, i-keep nyo po lang yon. Kahit po may accountant kayo, i-keep nyo rin po yung mga binabalik sa inyo. Kasi sila po, may mga record naman na po sila sa mga accountant. Meron na po silang record, nandun na lahat yung mga documents ninyo. Pero just in case lang po na may hanapin pa sa inyo, is meron kayo, naka-ready lahat para po nang sa ganon, pag inaudit kayo ng CRA, is merong mga supporting documents na yung mga kinlaim is meron talagang mga receipt or explanation, di po ba? So, yun po ang the best po na dapat po natin gawin. So, kung ikaw po ay may balak na gustong magsariling mag-file ng tax, pwede naman po yun. Yung iba po, may mga ginagamit na mga software like po ng TurboTax. Yung example lang po yun. So, at meron pa pong iba na mga pwede nyong gamitin na software para sa pag-file ng inyong tax. At syempre po, kasama po ng team ko ay kami din po ang gumagawa or nagpa-file din po kami ng GST, PST, at marami pa pong iba. So, kung ikaw ba ay may anak dito sa Canada, kasama mo ba siya? If yes, so makaka-receive ka or makakapag-claim ka ng child care benefit. Kung yung anak mo ay nag-aaral, so makaka-claim ka pa rin, pwede ka pa rin ng expenses. For example po, meron silang mga swimming lesson or activities. Diba, dito sa Canada, minsan may mga activities sila na kailangan mong magbayad ng fee. So, alam mo ba kung ano yung mga pwede mong i-claim? Make sure na alam mo yung mga pwede mong i-claim at hindi dapat, mga eligible na pwede mong i-claim. So, yun po yung kailangan nating i-research. Or pumunta ka sa accountant mo, alam na nila yon. Pero kung ikaw mismo yung nag-file ng sarili mo, make sure lang na i-research mo para nang sa ganon, makaka-claim ka. Hindi lang yung, alam mo yun, yung bayad ka lang ng bayad, ganon. Dito kasi sa Canada, the more na marami kang work, the more na marami kang income, malaki yung chance talaga na magbabayad ka ng tax. Kaya hanggat pwede, hanggat kaya, alamin natin kung ano yung mga pwede nating i-claim para bumaba yung ating babayarin sa tax, di po ba? Yun yung pinaka the best po. Kailangan nating mag-research or pumunta tayo sa accountant natin. So, marami pa pong iba na pwede nating i-claim. Like po, kung for example, nag-aalaga ka po ng mother mo or yung disabled na relatives mo na kasama mo sa bahay and then hindi ka makakapagtrabaho or meron kang pinaayos sa bahay nyo na makatulong doon sa mother mo or sa relatives mo na may sakit or yun ba eligible para ma-claim? Yung mga ganong senaryo. So, kailangan maging mapanuri tayo nang sa ganon,
para sa ating pribilehiyo, di po ba? Hindi yung puro tayo bayad, tapos hindi naman natin alam kung ano yung mga kiniklaim natin. So, make sure na alam natin yung bawat details. At hindi lang basta po claim ng claim, kasi pagdating po ng time, claim ka nga ng claim, ang dami mong kinlaim, tapos hindi pala yun eligible na pwede mo siyang i-claim ayon sa iyong case. So, kailangan alamin din po natin yun. So, kung for example naman, yung medical expense. So, yung medical expense, ano ba yung mga pwede mong i-claim? Hindi lang basta claim ka ng claim. Bumili ka lang ng for example, is yung Epicasin oil, sinama mo na siya. So, hindi po ganun. So, meron pong mga medical expense na pwede mo lang siyang i-claim. Depende po sa sitwasyon mo. So, may mga senaryo na hindi lahat ng mga binibili mo sa pharmacy is kasama yon sa mga pwede mong i-claim sa expense na i-claim mo. Hindi po ganon. Kaya maging mapanuri po tayo. At dapat kung nagsasarili ka na nag-compute, so alam mo kung ilang kilometers ang pwede mong i-claim kapag sa mileage. So, kung nag-travel ka from Dauphin to Winnipeg, so ilang kilometers ba yun? Ilan ba yung pwede mong i-claim? Mileage ba? Magkano from CRA? Ganon, mga meal allowance, mga ganon, mga bagay ay kailangan nating alamin kasi sayang din naman kung hindi natin makiklaim, di po ba? Kung pwede naman, why not, di ba? Sayang din yun. So, tayo po kasi marami tayong mga katanungan at napakahirap maghanap ng mga kasagutan. So, kami kasi ni Katoto, ranas po namin yun. Napakahirap po talaga. Ang dami pong katanungan sa utak namin, pero ang hirap-hirap hanapin. Buti na lang, nagpapasalamat kami. May mga tao pa rin na mababait at willing na tumulong sa amin. Para nang sa ganun is, kahit papaano, yung question mark na nasa utak namin is nasasagot kahit papaano. So, ito po ang aking maa-advise po sa mga nagdi-DIY. DIY kasi do it yourself, eka nga nila. So, make sure po na ang ating i-claim po ay yun lang po yung mga nararapat. Kasi napakahirap po ang magbayad po ng penalty at interest po dito sa Canada. At again po, sa lahat po ng mga kagaya ko na permanent residents po dito sa Canada, make sure po natin na clear po tayo sa ating mga tax. Lalo kung may plano po tayo na mag-apply ng citizenship. So, sa next video po natin, pag-uusapan po natin yung about po dyan. At syempre po, kung ikaw po ay first time home buyer, eligible ka ba? Pwede ka bang maka-claim? Or may credit ba para sa'yo? So, itanong mo po sa accountant mo. Para nang sa ganon, baka po, eligible ka po para sa credit na yon. So, may makukuha ka po na credit doon. So, marami po na pwedeng makatulong sa atin na ano po ba yung mga pwede nating i-claim. So, dito po sa Canada is kahit po nagbabayad tayo ng tax is nakukuha din po natin yon, lalo na sa mga may sakit or nagpapa-ospital. So, yun po yung kagandahan dito. Kaya po, ang Canada ay napaka-stricto po about po sa tax. Good luck po sa atin, mga katoto. Nawa po ay lahat po tayo ay refund. Sana po makaka-refund po tayo, para po makatulong at makatulong po sa ating gastusin. At higit po sa lahat, yung mga pamilya po natin sa Pilipinas. So, malaking tulong po sa atin yun kung makaka-refund po tayo. So, yun lang po at maraming salamat. And please po, don't forget to subscribe our channel, RP TV. Thank you!